Pista opisyal ngayon dahil ipinagdiriwang ang araw ng mga manggagawa. Ngunit saan at paano nga ba nag-umpisa ang pagkakaroon ng Labor Day? Hayaan natin na ilahad ni Xiao Chua. Sa Showtime, ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! Ang Mayo 1 ay International Labor Day. Who's that? Pokemon? Araw ba yan ng mga malapit ng mga anak? Hindi po. Araw po ito ng paggawa o pagkilala sa kontribusyon ng mga manggagawa sa pagpapatakbo ng ating lipunan. Paano ito nagsimula? Noong mga 1800s, ang mga manggagawa sa Estados Unidos at Europa ay nagtatrabaho na higit 10 oras at kung minsan ay umaabot pa ng 16 na oras. Imagine! Kaya naisip ni Robert Owen ng New Lanark, Britannia noong 1817 ang adhikain na dapat ay magkaroon ng mas maikling pagtatrabaho o ang 8-hour day. 8 hours labor, 8 hours recreation, 8 hours rest. Pinaniniwalaan na mas magiging produktibo, balanse at maganda ang buhay ng tao kung ipapatupad ito. Matagal ang naging pakikibaka ng mga manggagawa para matamo ang tinatamasa ng marami sa atin 8-hour day. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga Australiano at New Zealander ng 8 oras na araw noong dekada 1840s at 1850s pa lamang, matatamo lamang ito ng karamihan sa daigdig sa kalagitnaan ng 20th century. Humigit kumulang 130 years pa ang lilipas matapos itong isipin. Ang itinuturing na unang Mayo 1 na araw ng paggawa ay isinagawa nang magmarcha sa Michigan Avenue, Chicago noong May 1, 1887. 127 years ago, ang 80,000 na tao sa pangunguna ng pamilya ni Albert Parsons, pinuno ng Chicago Knights of Labor. Matapos nito, sa buong Estados Unidos, sinamahan sila ng 350,000 na mga manggagawang nagwelga sa 1,200 na mga pabrika. Dahil dito, umikli ang oras ng paggawa ng marami sa mga manggagawa. Ang iba binawasan ng sweldo, ang iba naman hindi. Matapos ang 3 araw, pinaputukan ng mga pulis ang mga nagwewelga sa planta ng McCormick sa Chicago. 4 ang patay, maraming sugatan. Kinabukasan, May 3, 1886, bilang protesta sa ginawang ito ng pulis, marcha ang mga tao sa Haymarket Square. Isang bomba ang sumabog at sinisi ng mga autoridad ang mga Knights of Labor. Humina ang organisasyon nila, ngunit lumakas naman ang pandaigdigang paggunita sa Mayo 1 bilang araw ng paggawa. Bagamat sa Estados Unidos, ginawang unang Lunes ng Setyembre ang araw ng paggawa upang mailayo sa pagdiriwang ng mga sosyalista at komunista, sa Pilipinas, sinunod ang pandaigdigang petsa ng Mayo 1. Nang maaresto nang dahil sa pangunguna ng welga laban sa Meralco, ang ama ng Philippine Organized Union na si Don Isabelo de los Reyes na pinuno ng Union Obrera Democratica, pinalitan siya ni Dominador Gomez, ang lolo ni Richard Gomez, at inorganisa niya ang unang Mayo 1 sa Pilipinas noong 1903 nang mahigit 1,000 katao ang nagmarcha patungong palasyo ng Malacanang. Naaresto rin si Gomez, ngunit nagpapatuloy pa rin ang pakikibaka matapos ang higit 1 siglo. Nakakalungkot ito. Ibig sabihin, kakaunti pa lamang ang nagbabago sa kondisyon ng mga manggagawa. Laganap din ngayon ang union bust. Mga manggagawa, patuloy sana tayong makibaka para sa ating karapatan ng mahinahon at maayos. At sa ilang mga kapitalista, bawas-bawasan naman ang kasakiman. Hindi ninyo madadala ang inyong salapi sa kabila na buhay. Maging parehas po tayo. Ako po si Xiao Chua, para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Shout.